Tapos, pwede nyo po itong i-merge para nasa Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, try ko naman pong i-share is yung paggawa ng simple reports using Google Sheets. Yung Google Sheets po ay para siyang Microsoft Excel din. Cloud-based siya na application ni Google. Kaya makakapag-collaborate po kayo doon. Tapos real-time ma-update nyo as a team yung reports dahil nga po cloud-based siya. So, start na po tayo. You can access the Google Sheets po through this Google Apps sa upper right corner po ng inyong Google browser. Click nyo lang po yan. Ito po yung Sheets application. Pwede rin po kayong mag-shortcut. Type nyo lang po yan, sheet.new. Yan. Tapos, kunyari, gawa po tayo ng title po ng ating report, simple report creation. Ayan. Tapos ito po yung mga menu po ni Google Sheets, File, Edit, View, Insert, Format, Data, Tools, Extensions, and Help po. Kunyari, gawa po tayo ng simple report lang po for fiscal year 2025, kunyari, for quarter 1. And tapos, hingi tayo kay ChatGPT ng dataset na pwede natin gamitin. Ayan. Ayan. Tapos, madalas, inaayos ko na po siya. Yung madalas kong gamitin ay Roboto. Ayan. Tapos, nilagay ko po siya sa middle. Tapos, pero para mas maganda po. Control X po kapag ika-cut niyo yung table at ipipaste niyo po dito sa ilalim. Itong FY 2025. Tapos, pwede niyo po itong i-merge para nasa gitna po siya, or kung gusto niyo lang po i-merge. Ako kasi mahilig akong i-merge yung mga nasa taas ng table ko. Yan. I-merge ko lang po siya ng ganyan. Pwede niyo po siyang ilagay dito sa gitna. Tapos, Roboto. Ganito. Tapos, i-bold po natin. Pwede pong Control B, pwede rin po i-click nyo po ito. Ito rin po, pati ito mga kulay. Sumurahin na lang po natin itong isa sa taas. Tapos, pwede nyo po itong i-freeze para kapag nag-scroll down po kayo is hindi po mawawala yung labels po. Makikita nyo pa rin siya kahit sobrang dami na po nung data nyo po. So, click nyo lang po yung view, tapos i-freeze nyo lang po yung row up to row 2 kasi yan, row 2 po ito. Ito po yung row 2. Ayan. Kaya kapag sobrang dami nyo na pong data, kahit mag-scroll down po kayo, naka-freeze lang po siya. Ayan. Tapos yung total sales, tanggalin po natin to. Tayo na lang po maglagay ng formula. Ayan. Ito po pala yung formula bar. Makikita niyo po dito yung mga formula sa cells po. Bali, yung tawag po sa
mga boxes po nito ay cell po. Cell, tapos ito yung columns pala. Columns, ito po yung rows. Ayan. Tapos yung mga cell name, kunyari A1, ayan, ito po yung actually naka-merge siya, kaya A1 to F1 yung nakalagay dito kasi minerge po natin siya. Pero kunyari ito po A2, ayan, A2 siya, A2, ito pong nasa date. Kasi nasa column A, nasa row 2 po siya, ayan, A2, B2, C2, A3, A4, ayan. Tapos, kunyari gawa po tayo ng formula for units sold, saka yung unit price. So, yung total sales po ay yung multiplication po ng unit sold saka ng unit price. So, equals, kapag mga formulas po, laging equal po yung start po niya. Tapos, nagbibigay na rin naman si Google Sheets ng formula kasi nadedetect naman na niya kung ano yung gusto natin gawin. Yan. Bali, D3 times E3. Kasi ito po, D3, ita-times natin siya sa E3. Pwede niyo po itong i-enter na lang kasi tama naman yung sinasuggest ng formula. Pero kung gusto niyo pong kayo mismo magsusulat ng formula, pwede naman po. Lagyan lang po kayo ng equals, tapos click nyo lang po yung mga cells na kailangan natin i-compute times P4.